Senator Amy, pag-usapan natin yung Senate Resolution 144, no? Na ipinasa po ng Senado kahapon sa botong 15-3-2. So, marami 15 ang bumoto pabor dito sa Senate Resolution. Kulang pa nga yun eh. Kulang pa nga yung 15-2. Dapat yun naging 19. O kasi Dahil wala si Cheese, wala si Pia, wala si Camille, nanganak. Pagkatapos si Raffy Tulfo, akala walang medical report. Ayun, dapat naging 19 pa yun eh. Dapat 19 pa pala yan. So ano ang impact nito? Ito, para lang dun sa mga late dumating, ano yan, resolution po ng Senado urging the ICC na payagan na isailalim sa house arrest itong si Pangulong Duterte. After nga yung binabanggit ni Senator Amy na he is going to be, parang, di ba, parang may medical report na deteriorating nga yung kanyang kondisyon in detention. So itong tanong ko, ano yung impact niyang Senate resolution na yan, considering nga na nag-cross ng party lines, di ba? Yung majority bumoto in favor. Number one, di ba? Number two, ang paninindigan, walang jurisdiction ang ICC. Ngayon, humihiling sa ICC. So parang effectively, hindi ba yan, you are already acknowledging na may jurisdiction ng ICC in passing this Senate resolution? Senator Amy? Wala naman sinasabi tungkol sa jurisdiction, wala rin sinasabi na sila ang susundan. Pero ang amin lamang, kahit moral or humanitarian lamang ang impact, kasi talaga naman walang legally binding dyan sa resolution. Sense of the Senate lang naman. Ang pakiramdam lang namin, ang pakiwari namin, na karapat-dapat iuwi na lamang siya at i-house arrest. Dahil sana pakinggan kami ng ICC at pakinggan din, huwag kalimutan ang administrasyon. Dahil ang gobyerno ang sumuko kay Presidente Duterte, sila ang nagdala sa Lahig. Baka naman mapakiusapan sa ICC on purely humanitarian grounds. Dahil nangyari na to, yung ibang nadakip, ang nangyari, talagang pinauwi na lamang pagkat may sakit. Tapos yung isa naman, namatay na lang sa kulungan at may duda pa na baka linason o sinaktan. Kaya mas mahirap yung nagkakasakit sa loob. Mas mainam, dito na lamang siya at kilala naman natin si Presidente Duterte. Unang-una, ang sinasabi, balat buto na lamang, ang payat-payat na raw. Dahil hindi nga makakain, hindi niya kaya yung pagkain ng Dutch. Iba yun hindi naman inuunan at saka hindi naman munggo at danggit yun, hindi niya kaya kainin. Payat-payat na daw Tapos alam naman natin, bago pa napunta sa Higyan, talagang hirap na rin lumakad. Ang balita na bagok daw ilang beses, nadulas. Tapos nagiging may konting dementia na rin daw kasi hindi na raw naaalala yung ibang tao, tapos nakakalimutan na yung ibang events na tinatanong sa kanya yung mga datos. Paano magta-trial yan kung hindi niya alam yung mga bagay-bagay? Pauwi na lamang yan. Mahirap talaga yung ganyan. At hindi naman natin ugaling Pilipino na pahirapan ang matatandang may sakit.